Hi guys! So, ayun na nga. Kadarating ko lang sa bahay. And, wala lang. Naisip ko, ay ang tagal-tagal ko na pala na hindi nakapag-upload sa YouTube ko. At kanina habang nasa bus ako, nag-scroll ako kasi nga full na yung storage ko sa internal storage ko. Ang ginawa ko, nag-scroll ako at nagdi-delete na ako ng mga hindi na kailangan na mga photos and videos. Until dumating ako sa may mga videos ako na pwede naman palang i-upload kahit mga walang kakwenta-kwenta, pagkakitaan kahit magkano. So, ayun. So, ito yung purpose nito. I-edit ko yung mga videos na yon, especially nung pagbakasyon ko last December. And anyway, para lang may i-update tayo and may upload para 1 month, 2 months, 3 months ulit tayong hindi makapag-upload. So, ayun, as you can see, kagagaling ko lang sa labas. Kita nyo? So, ayun na nga guys, kahit mga walang kakwenta-kwenta yung video, i-edit na lang natin para lang may laman yung YouTube channel natin. Kahit mga walang kakwenta-kwenta. So, anyway, yun na to, ito yung pag-uwi ko last December hanggang nag-layover ako sa Singapore and then uwi ng Pilipinas. So, after 4 years, tsaka na lang ulit ako nakauwi at sa ganitong sitwasyon pa. But anyway, okay na. Kaya ko nang mag-edit. Medyo okay na tayo. Moving on, moving forward. Yun na yun. Yun lang talaga ang pwede nating magawa ngayon. And just give everything to Allah. Allah will handle everything for us. Yun lang. So, enjoy watching. Even, ba yan? Magkanda bulul-bulul na. Even, boring. May part na boring, may part na wala talaga. Manood na lang. Hi guys! So, ayan, as you can see, medyo haggard ang peg natin ngayon. Actually, I don't have plan to, what do you call this, to vlog it. Pero naisip ko, why not? I'm just going to keep the memories of my late father. Yeah, my father died 2 days ago. And now I am preparing myself to be in the Philippines. So at least I can see him even for the last time. Even he's not alive, that's fine. And now, I prepare all the things that I might be needed. Yun nga lang, since hindi unexpected vacation, actually I have already vacation plan next month, so January. Pero unexpected things happened, medyo napaaga yung pagbakasyon natin, kaya mapapaaga din yung itago ko nga kasi may nakikitang hindi ka nais-nais doon banda. So, ayun, medyo makalat ang kwarto ko. Gawa nga ng uniform ko, mga 20 days. So, luckily naman, pinagbigyan tayo ng company ko na at least makapag-annual leave ng maaga-aga. And binigyan nila ako ng 20 days. So, this 20 days, for sure, it's gonna be so hassle. But, God is good. Ala Karim. Ay, uuwi tayo ng medyo mabigat-bigat ang loob, but that's fine. So, update ko kayo guys when I will be there. Ayan. So, as of now, ayan, medyo makalat tayo. Kakatapos ko lang mag-pack ng aking gamit. Ayan ang aking dadalhin. Naka-ready na yung ang bag ko for the documents and everything. Ayan. So, ayan, susutin ko bukas. Hi, see you Philippines. I am not expecting that I'm going to Philippines in this kind of situation, but anyway, as I said, as God always wants to remind us, life must go on. Ayan na nga guys, hinatid ako ng asawa ko dito sa terminal, dito sa airport ng Dubai. So, as you can see, malapit na kami sa airport. So, ayan guys, after ng immigration, sasakay ulit ako ng train papunta sa kabilang terminal kasi doon yung aeroplanong sasakyan ko. So, kumbaga, nasa terminal 1 lang ako, maybe pupunta ako sa 2 or 3, I don't know. Basta sumakay lang ako. Lahat ng palabas, kailangang sumakay ng train. Yung feeling na ang tagal-tagal bago ka umuwi. Yung hindi mo alam or nalilito ka sa mga pasikot-sikot ng airport kasi ilang taon bago ka umuwi.
Alam mo yun, yung hindi siya everyday transpo. Kailangan everyday transpo. Kaya pagka nasa airport, kung hindi mo susundin yung mga instruction, yung step 1, step 2, step 3, maliligaw ka. So, ayun na guys, magbo-boarding na kami. Ayan, nakapila na. Sasakay na kami ng aeroplano. So, I'm quite excited na mabigat ang loob, pero this is it. At least makakauwi tayo, pinayagan tayo ng company, nakakuha agad ako, or pasalamat na lang din talaga ako sa Singapore Airlines kasi may mga parang kino-consider nila yung mga ganitong sitwasyon na parang emergency. So, inirebook nila yung ticket ko, wala akong binayaran. Yun nga lang, yung pabalik, hindi ko na nakuha. May isang option silang binibigay sa akin on December 24. Makukuha ko sana yung pabalik pa. Parang pwede din nilang i-move yun. Pero kailangan ang flight ko December 24 palabas papunta sa Pilipinas. Pero hindi na nga kakayanin. Kaya parang hinayaan ko na yung ano ba tawag doon? Yung pabalik na ticket, hinayaan ko na. Ang importante makauwi ako. So, luckily may nag-cancel ng December 13. Ayun, i-accommodate nila ako ng December 13. So, yung pabalik, hindi ko na makukuha yun. That's fine. So, pasalamat na lang din ako sa Singapore Airlines kasi meron silang parang ganitong privilege na pag may emergency, pwede ka nilang i-accommodate. I think lahat naman ng airlines may ganun. Pasalamat na lang tayo. So, ayun na nga. Hi! So, I'm here in Singapore. I think guys, magtataka kayo kung bakit may layover ako ng Singapore. Actually, ang original plan by January na Singapore Airlines talaga yung sinakyan ko kasi gusto kong mamasyal sa Singapore. So, may 5 hours layover ako. Gusto ko sanang gamitin yun. Yung mga nearby lang na pasyalan sa airport, gusto ko sanang puntahan yun. Kaso, wala. hindi nataon sa mga plano. So, ito, ang ginawa ko na lang, andito ako ngayon sa airport, parang dito na lang ako nag-ikot-ikot. Hindi ka naman maboboring kasi may mga magagandang pasyalan naman. As you can see, yung aquarium na yan, yung parang na-amaze ako kasi first time kong makakita ng janitor fish na kulay orange. First time ko yan. So, parang na-amaze ako, na-shock ako sa mga nakikita ko dyan. Look at that fish. Ang cute naman dito. Ay, may namatay na isda. Ayun, patay na siya. So nice. Tapos yung area na yan, yung parang may background music pa sila na parang forest. Ayun, see? Napakaganda. Tapos may mga pahuni-huni pa ng ibon. Napaka-aliwalas ng lugar. Ayan, may patay. Napaka-aliwalas ng lugar. Malinis. So, hindi naman ako na-boring in 5 hours. Hindi naman ako na-boring. Hi guys! So, ayan. Andito na ako sa Singapore Airport para sa transfer pa uwing Pilipinas. And, as you can see, at may nakasabay nga pala ako, si ate. Yan. Hi guys, so ayan, we end up dito na lang, pahinga dito sa lounge kasi tawag dito, nanunuyo ang labi ko. Actually, uhaw na ako. Gusto ko nang magkape, gusto kong mag-breakfast, kaso ang problema, wala akong Hong Kong, Singaporean dollar. Hindi sila tumatanggap ng dirhams. Tapos magpapapalit pa ako ng US dollar pagka ganun. Kaya wag na. Mamaya na lang, hintay sa eroplano. So nandito lang ako sa likod. Actually hanggang ngayon wala pang flight. Andun nga si ate sa kabila kasi wala pang flight haggard na. Actually guys, pinili ko na mag-stop over dito sa Singapore kasi gusto kong lumabas sana. Gusto ko nga sanang magturo. Kaso nga, nangyari tong hindi inaasahan na to. And thanks na lang sa Singapore
airlines kasi nirebook nila yung kahit yung outbound ticket ko lang nirebook nila, hindi na kahit yung outbound ticket nirebook nila, kahit hindi yung return ticket. So yung return ticket magiging ano na siya, magiging waste na siya. Yung outbound lang ang nagamit ko ngayon with a free of charge kasi as a consideration daw pagka ganong mga emergency. So yung purpose ko talaga para bakit ako nag-layover dito is to mamasyal sa labas kahit in 5 hours lang. Kaso nga since biglaan, wag na lang. Ayan, naupo na lang ako dito sa loob ng airport. Anyway, may next time pa naman. Yan. Ayun, hanggang ngayon wala pa. So, hinihintay-hintay kong magbukas ang Philippines, Manila. Wala. So, baka nagkamali na. Ay. Actually, 12:05 ang departure. Hanggang ngayon hindi pa open ang gate. Wala pang information kung saan ang gate ko. So, let's see kung anong mangyayari na naman. Hassle din pala. So, ayun guys, may bago tayong update. Open na yung airlines. Open na siya yung Manila. You can see from this side. ENF. Yan, open na siya. So, pupunta na tayo sa gate na yon para makapag-board na. And see you Manila in a while. Hi guys, so ayan, medyo si ate pa din ang kasama ko. Since nakuha na namin yung gate number ko, hanap tayo. Hanapin na natin ang F50 to 60 kung saan banda siya. So, gate hunting na tayo ngayon para makapag-boarding ako. So, ito na nga guys. As you can see, dumaan kami sa donut shop. Kasi si ate, hindi niya na talaga makayanan yung gutom niya. Hindi niya talaga natiis. Talagang nagpapalit siya ng US dollar to Singaporean dollar kasi gutom na talaga siya. Hindi niya nakaya. Ako, magbo-boarding na ako kasi mas mauuna ako sa kanya. So, pagkatapos neto, sinamahan ko lang siya. Tapos neto, pupunta na ako sa gate ko para maghintay ng boarding. Looks so yummy. And ayun na nga guys, habang naglalakad-lakad kami, si ate kasi hinahanap niya yung gate niya, sinamahan ko pa siya. So habang naglalakad-lakad kami, nakita namin tong garden na to. Lahat siya fresh flowers and guess, ang gaganda nila, as in super. So ayan, nagpicture-picture muna kami. Anyway, yung gate ko alam ko na. So malapit lang siya dito. Si ate na lang yung sasamahan ko para hanapin yung gate nila. Then after gate niya for boarding, after neto hiwa-hiwalay na. So ito, amazing yung garden niya, napakaganda. As in. So hindi man ako nakalabas ng airport, masaya naman ako kasi may mga ganitong parang pasyalan dito sa loob. Although mas masarap siguro pag nasa labas, pero okay na to. Siguro ito lang talaga ang para sa akin ngayong taon. Ito na guys, start na ng boarding. Later on, bawal nang mag-video sa loob. And see you Manila in a while. Here you go, taking off. Airplane is taking off. May around 4 hours tayo to travel from Singapore to Manila. And hopefully, at least this 4 hours, makapagpahinga ako. Because alam ko na after nito is talagang actually guys, yung pag-uwi ko na to masyadong mabigat sa loob. I am not that showy person. Kung ano yung nararamdaman ko, I just keep it on myself. Pero wala lang, na-share ko lang na mabigat yung pag-uwi ko ngayon. Yun. That's it. Siguro hindi ako masyadong nagsasabi kung anong nararamdaman ko. Actually yung asawa ko lang nakakaalam ng lahat. Siya lang ang nakakaalam kung kailan ako umiiyak, kung kailan ako masaya, kung kailan ako may sinasabi at kung kailan ako nagtatago. Siya lang talaga. So sa ibang mga tao, siguro sa kapatid ko, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, hindi nila yun nakikita at hindi ako masyadong showing tao. Yun, hindi ako masyadong nagpapakita ng affection, hindi ako nagpapakita ng kumbaga parang more concern, yung ganun. Pero deep inside, malaki yung pagpapahalaga ko at malaki yung parang ano ko sa kanila. Parang
pag-iingat, pagmamahal, ano pa bang mga salitang pwedeng ano. Ang asawa ko lang talaga ang nakakakita niyan. Kasi siya lang ang lagi kong kasama. Yun, na-share ko lang din. So, tama na ang drama. Yun lang. Okay guys, so in this part of video, as you can see, actually this is already Philippine area. Okay, so this is how it looks like. I think that this is part of Cavite area. I am not sure, pero I don't know. This is how it looks like pag nasa taas kayo ng eroplano. And it's very amazing, especially you see, there's a lot of clouds there, right over there. Yun, ganyan ang ano niya, itsura niya. Pag alam nyo ba na pag ganyan ang mga ulap, para din kayong umaalon. I'm not sure, but yun talaga yung na-feel ko nung nasa ano kami ng mga ulap na yan. Parang umaalon din yung eroplano. So I think we make round here like 3 times kasi naghihintay kami ng landing. So I think this is really part of Cavite area. Anyway, so just enjoy. I will show you how it looks like in the Philippines when you're up sky above. Daming alam. Alam nyo ba guys, ang unang nakapag-abroad sa pamilya namin, si mama talaga. So nag-Taiwan siya. Ngayon, naikakwento niya din yan na ang ulap ganito, ang ganyan. So ngayon na parang na-experience ko, ay ito pala siguro yung kinukwento ng mama ko na pag ganito ang ulap, umaalog din, parang rough road din ang eroplano, tapos para siyang cotton candy sa taas na makikita mo talaga siya ang eroplano lumilipad sa taas ng mga ulap, hindi talaga siya yung parang under ng ulap, parang ganon. So ito na yun, ito yung experience niya na na-experience ko din, na sana balang araw ma-experience din ng anak ko, hopefully soon, sana ma-experience niya din to. So 'di ba ang gandang tingnan, yung sa ulap pa lang nakaka-relax na. Habang naghihintay ka ng landing, may mga makikita kang ganito, napaka-amazing. I mean, hindi ka maboboard na habang may ganitong tanawin, kakaibang tanawin na hindi mo makikita pag nasa baba ka. So ayan, makikita mo yung mga tanawin sa baba. See?
As you can see guys, tingnan mo yung view sa baba. Actually, ayaw ko talaga siyang ikat. Masyadong mahaba yung part na to. Pero ayaw ko talaga siyang ikat kasi gustong gusto ko yung mga natatanaw ko sa baba. Ang liliit nila. Which is may kanya-kanyang pattern. Basta, tingnan nyo na lang. So, sa taas, napaka-amazing niya. So, yun, kaya ayaw ko siyang ikat sana sa video. Ganyan na lang siya. Sabi ko nga sa unang part ng video na to na medyo boring, pero talagang boring. So, ayan. Even though boring, hayaan nyo na, panoorin nyo na lang. Pandagdag time din yan. So, as you can see, I think this is Cavite area, if I am not mistaken. Ang dami niyang ano. Kasi sa Cavite, ang alam ko may mga ganito eh. Parang most of the place, may mga green pa siya. So, I think this is really Cavite. May mga subdivision, may ano, may dagat, ano pa ba? Ayan, may mga planta pa nga dyan akong nakita eh. So, maybe. So, ayan guys, I think anytime soon, lalanding na kami. Kung hindi ako nagkakamali kasi ilang beses na kami umikot dito. Siguro, hinihintay lang yung oras ng paglapag. Siguro, masyado kaming napaaga. Or siguro, wala pang paglalandingan na runway. Hindi ko alam. Pero ang napansin ko, ilang beses na kami umikot dito. Yan, yung lugar na yan, nakita ko na yan kanina. Tapos ayan na naman, umikot na naman. So siguro, let's see. Pero I think that anytime soon, lalanding na. Kasi nga, medyo malaki na yung mga nakikita ko sa baba. I think nasa coastal area na tayo. So, kung hindi ako nagkakamali, I think ano na to eh, coastal area na to. So, eto na yon. After 4 years, lalanding na din sa Pilipinas. Ang tagal din ng 4 years ha. Parang, kasi diba pandemic yon. So, gustuhin ko umuwi every year. Kaso hindi po pwede. Kasi maraming papeles ang kailangan. Napaka-hassle, napakamahal ng ticket. Kaya hindi talaga ako nagpumilit na umuwi. So, ngayon nga dapat ako uuwi ng January. Kaso nga napaaga. So, eto na. Ito na yun. At least nakauwi tayo. And here you go. 5, 4, 3, 2, 1. Joke. Ito na guys. Ngayon, hinihintay ko na lang yung isa kong luggage. Nakuha ko na yung isa na lang. So, eto. Finally, andito na ako sa Pilipinas after 4 years. Nakita ko din. At totoong nasa Pilipinas na ako. So, experience lang dito sa Terminal 3. Medyo crowded siya compared 4 years ago. 4 years before. Tama ba? 4 years ago. Mas crowded siya ngayon. Siguro kasi December. Kaya ganon.
Ayan, ginabi na tayo guys. As you can see, naghihintay na ako ng taxi. Kasi itong anak ko, kadarating lang din. So, medyo gabi na ang sundo ko. Ayan, nakita ko din sa wakas.